So kumakalat ngayon ang balita mga sangkay na marami daw pong mga pulis inatatakot na arestuhin itong si Senator Rodante Marcoleta. Ito po ay isiniwalat mga sangkay ni Amy Marcos. Nako, pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so ito kasi ang balita mga sangkay. Ayon po kasi dito sa report no, na inilabas, ayan, si Amy Marcos po yan mga sangkay, ang ate ni PBBM. Sabi po dito ni Amy na may impormasyon daw pong nag-aaway-away ang mga tao sa krami dahil walang gustong mag-aresto kay Marcoleta. So bakit kaya mga sangkay? So tingnan po natin itong balita na curious din po tayo mga sangkay pambihira. Bakit? Ano mayroon? O ayon po dito. Ayon po sa report na ito mula po sa brigada, Senator Amy Marcos iginiit na totoo ang impormasyon na nag-aaway ang mga tao sa krami dahil walang gustong mag-aresto kay Marcoleta. Pinuna ni Senadora Amy Marcos ang naging rekomendasyon kamakailan ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na sampahan ng kasong plunder si Senador Marcoleta. O, di ba mga sangkay, kasi mabigat din ang kaso niya eh. Plunder, wala pong ano yun. Wala pong bail. Hindi siya pwedeng mag-bail mga sangkay. So, ngayon, actually, tanong ko din yan eh, mga sangkay, no? Na paano naging plunder yung binigay sa kanyang pera ng isang tropa, ng isang kaibigan para po sa, I think, pangangampanya eh. Pero may mga, hindi naman po tayo masyadong maalam sa batas, mga sangkay. May mga lawyer din na nagsasabi na pasok daw po yung sa plunder. Kasi hindi inihayag, sinekreto lang daw po mga sangkay, wala po sa record. Kumbaga nabisto na lang. So ani Marcos, hindi niya maintindihan kung bakit haharap sa plunder si Marcoleta, gayong hindi naman sangkot ang pera ng gobyerno rito. O ayun na nga po mga sangkay, isa po yan sa tanong ko, no? Na paano naging plunder ito? Paano kaya naging plunder to mga sangkay, no? Pero ayun na nga, may ribat po dyan na plunder daw po yan kasi nga po ang pera sobrang laki, no? I think 30 million, 40 million, 50 million mga sangkay. Hindi daw po diniklara ni Senador Rodante Marcoleta. Kaya doon po mga sangkay nagkaroon po ng butas si Senator Marcoleta. Pero ang ribat naman dyan ni Marcoleta, gusto lang daw po talaga sila patigilin, no? Gusto lang daw po talaga sila patigilin sa kanilang pag-i-expose tungkol sa flood control. Yun po yung kanilang pambanat, no? Kasi sila po yung may hawak sa sa 18 Marines, no? Itong mga Marines na ito na sinasabi na alam nila yung mga pinagdadalhan nila ng maleta, mga sangkay, hawak po nila Marcoleta. Pero ako mga sangkay, nagdududa ako sa mga Marines na yun eh. Kasi kung totoo yung kanilang sinasabi, bakit nagbabago yung kanilang mga statement? Yung kay Kiko Pangilinan, binawi. Yung kay Dilima, binawi, mga sangkay. Kung yung kay Loren Legarda, binawi. Ano ba talaga, men? Kung totoo yung sinasabi nyo, straight lang. Wala na pong gaanong eksplanasyon. Yun na yun. Wala nang makukuha, wala nang matatanggal kahit kumampi ka pa sa kanila o hindi. 'Di ba? Pero may mga may mga sabit, mga sangkay, may mga tinatanggal eh. Well, ayon po dito, sa kabilang banda, sinabi naman ng senadora na totoo ang balitang kumakalat ngayon na nag-aaway ang mga tao sa krami dahil wala raw gustong mag-serve ng arrest warrant kay Marcoleta. Uy, bakit naman ganon? Takot ba sila kay Marcoleta? Ano meron? Isa, siyempre, dahil ba sa mga kapatid po natin sa iglesia, kaya po sila natatakot, mga sangkay, na arestuhin. Dahil alam nila na magwewelga itong mga ito. Hindi rin po basta-basta.
kahit ako, naisip ko rin yun na kapag ginalaw nila si Marcoleta, kahit wala namang basihan yung kanilang yung kanilang sinampang reklamo, tapos non-bailable pa. Ang bigat nun kasi plunder eh. Alam mo yung plunder? Kabilang mo na yung mga kawatan sa gobyerno. 'Di ba? Yun na po yung yun na po yung kaso mo. Kahit hindi ka naman nagnakaw sa pera ng bayan, magiging kabilang ka. Kasi yun yung kaso mo eh. Plunder. Ngayon, mga sangkay, ang tanong dyan, kaya bang panindigan nila yan? O baka naman, ano lang yan, mga sangkay? Ano tawag dyan? Yung pampapogi lang? 'Di ba? O di kaya hindi pampapogi, pang ano lang pansamantalang kaso. No? O para, may mga nagsasabi kasi, para daw matanggal si Marcoleta sa listahan ng mga magdedesisyon sa impeachment trial na gagawin kay VP Sara. No? Kasi, usap-usapan ito ngayon, mga sangkay, na nagbabawas daw po ng mga tao, kaya andun daw si Jinggoy sa loob, si Marcoleta, papasok din. Tapos itong si Chis at saka si Joel, pinapili daw, ano ba, mapapadlock sila sa loob o babaliktad kayo. 'Di ba? May mga ganong klaseng mga statement. Pero ayon nga po kay Cayetano, sabi ni Cayetano, mga sangkay, makulong kung makulong, bahala na daw si Batman. Ang importante daw sa kanila, mapanindigan nila kung ano yung mga pinaglalaban nila. Alam nyo, sa gulo ng politika sa Pilipinas, kapag masyado mong kinimkim itong mga nangyayari, maano ka, ma-stress ka eh. 'Di ba? Ikaw din yung mamumroblema, kaya tayo, mga sangkay, kapag may mga ganitong klaseng nangyayari, kalma lang tayo. Hayaan lang natin na mag-away-away sila. Kung mayroon man tayong kinakampihan, sige lang. Pero wag yung tipong kakainin ka na ng sistema. Alright? So, sabi dito, mga sangkay, sa huli daw, hiniling po ng senadora na wag naman daw pong pag-awayin itong mga senador. Ayan o. Sa huli, hiling ng senadora na huwag na silang pag-awayin pang mga senador. Ayan. Pero kayo, mga sangkay, naniniwala ba kayo sa sinabi ni Amy Marcos na actually, hindi lang si Amy Marcos ang nagsasabi nito. Kumakalat din po talaga na natatakot daw po yung mga tao sa loob ng krame na arestuin si Marcoleta. Ngayon, mga sangkay, wala pa naman pong warrant of arrest. Wala pong nilalabas ang korte, mga sangkay, na warrant. Pero sabi nga po ni Marcoleta, willing daw po siya magpa-aresto kung yun ang gagawin. Grabe, no? Kung ikaw ay DDS, talagang bibilib kay, no? Para sa mga anti-Duterte, katangahan to eh. Pero, para sa mga DDS, kabayanihan yan, biruin mo. Pambihira, willing ka na isakripisyo yung karir mo, yung pagiging senador mo, para lang sa isang pambihirang desisyon o pagsuporta. Grabe yun! Pero well, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Naniniwala ba kayo na natatakot daw yung mga pulis kay Marcoleta? Comment down below. Guys, huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.